Good day. So, ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga statement na nilabas ni Attorney Rodriguez, ang dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya ay kumilos tayo, bumangon tayo para sa ating bayan. Kung hindi ngayon, kailan? Gusto ba nating bumagsak o ang ating mga kabataan ay hindi nila masilayan ang magandang Pilipinas? So, sa mga katagang ito, mukhang nararamdaman niya at nalalaman niya kasi dati nga sila magkasama ni dating Pangulong Marcos at siya yung kanilang abogado patungkol sa kanilang problema sa kanilang pamilyang Marcos. So, ang sinasabi ni Atty. Rodriguez, kailangan pumasok na, makialam na ang Pangulo sa lahat ng problema, lalo na sa People's Initiative na fake na People's Initiative. At hindi rin yan kasama sa kanilang mga agenda nung sila'y nangangampanya. So, malaking pangamba ng dating Executive Secretary sa ating bansa kung tayo ay hindi makialam sa ating bayan. Sa akin, dapat talaga makialam tayong lahat. Magsalita tayo, ano ang saloobin natin. So, sa aking analysis, mula nung ako'y nagkamalay o nagkaisip patungkol sa ating gobyerno, itong administrasyon lang ang walang spokesperson. Dati ay si Atty. Trixie. Ngayon, wala na. Bakit ba walang spokesperson ngayon? Sa aking analysis na yan, kaya ayaw ni Bongbong Marcos na mayroong tagapagsalita ng ating bansa dahil ayaw niya mabulgar o ayaw o mahirapan silang sumagot sa mga katanungan ng sambayanang Pilipino. Kaya wala nang tagapagsalita. So, ibig sabihin, may problema talaga ang ating bansa kasi ayaw nilang sumagot sa mga nangyayari sa ating bansa. So, nakakapagtataka na walang nagsasalita para sa ating bayan. Paano natin na ngayon malaman ng kalagayan ng ating bansa kung walang malang mga press statement o kaya press conference? Walang nangyayari. So, parang sobra pa to sa Marcelo. Pero dahil nga sabi niya, hindi na lang kasi sobra-sobra na nga ngayon ang social media, sobra-sobra na rin ang mga information na nakarating sa taong bayan. Mayroong fake, mayroong opposition, mayroong rin pumupuri. So, tayo mga Pilipino rin, ay tingnan na lang natin kung saan ba siya patungo yung kanyang salita. Kung Mr. Media man or social media, saan siya? Sa mga vloggers tulad ko. Tingnan niyo rin ang pagkatao ng vloggers. O baka ginawa niya hanap buhay, ang pagpa-vlog niya ay mahirap yun. So, walang katotohanan yung kasi ito, naobserbahan ko, nasingit. Matagal na pumapasok sa isip ko .
Ang ibang vloggers tulad ko, dalawa kasi ang tinitingnan ng vloggers ngayon eh. At pangatlo, ito isa. Yung pangatlo, doon ako eh. Okay, yung unang vloggers, paano kumita? Ano? Yun ang kanyang objective, paano kumita. Basta mangangawa-gawa siya, gagawa siya ng mga kwento na kung na yun ang gusto ng taong bayan na gustong marinig o mabasa. Kung paano magkapera. Kasi pag marami kang viewers, marami ka ring advertisement. So, pera nga yan. Ang pangalawa, para rin dumami ang kanya mga followers. Hindi niya tinitingnan kung nakakabuti ba sa ating bayan. Basta ang importante dito, nakakabuti sa kanya mga followers. Ngayon, kung ang followers niya dito sa isang direction, dito lang siya, hindi siya kakanan, sa kaliwa lang siya. Kasi dito ang gusto ng viewers eh. Ito ang gusto lagi napapakinggan eh. Doon siya mag-stick. Hindi na siya kakanan kasi pag kumana siya, galit sa kanya mga followers. So, ito ang nakikita ko ngayon. Ano? Saan ba tayo? Sa magkapera, yung ating vloggers? O sa magkaroon siya ng maraming followers? Yung vloggers na sa followers niya? O sa neutral tayo? Wala siyang pakialam kung may makinig man o hindi. Ang importante, ang katotohanan, ang nangyari sa ating bansa, ang kanyang nilalabas. Either anti-Marcos o pro-Marcos. Yun ang totoong vloggers. Pero hindi na ako mag-mention sa kapwa ko vloggers. Ano? Kasi may nakita akong vloggers na isang direction na lang siya kasi ang tinitingnan niya, mamintin niya yung mga followers niya. So yun ang nakikita ko ngayon. I'm sorry ha. Pero never, hindi ako magbabangkit kung sino yun. Kayo na lang mag-husga mga followers. Ano? Mayroon nga dito pag ang tinitira ko puro lang ang gusto nila. Pag tinira ko si Marcos, Marcos na lang, walang Duterte o walang other politician. Marcos na lang. Ano yun? Hindi naman tama yung mga kababayan ko. Kung ano ang mali, yun ang tinitira ko. Ha? Yun ang tinitira ko. Pero ngayon, balik tayo. Kasi pinag-usapan ko lang yan ha. Kasi na-observe ko sa mga vloggers, mga ganon. Okay, balik tayo sa issue ni Atty. Rodriguez. Kailangan kumilos tayo para sa ating bayan. Nang punto niya, sa aking pagka-analisa, kumilos na tayo. Kinakailangan ng palitan. Kung kinakailangan. Kasi may tanong sa kanya, kay Atty. Rodriguez, kaya pa ba ng Pangulo na kontrolin ang kanyang tao? Pag sabi ni attorney, kaya kung gugustuhin. Kasi nga, kung ayaw, may dahilan. So, simple lang yun. Pero hindi niya directly na sinasagot ang katotohanan. Pero at least, nagbigay siya ng idea. Ano? Kasi ang nakikita nga natin, hindi na siya ang nagpapatakbo. Tinanong rin si Atty. Rodriguez. Siya pa ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Hindi directly ang sinagot niya. Kung hindi, ikaw na ang mag-analisa sa sinasabi ni Atty. Rodriguez. Kasi may alam nga siya eh. Ano? Binigay nga halimbawa. Binigay na halimbawa ni Atty. Rodriguez
Sa isang pamilya, normal lang daw yan. Sa magkakaibigan, magpamilya, nag-aaway-away yan. So kung nag-aaway-away yan, normal daw yan. Pero, dapat ang isang ama na sa isang pamilya, dapat mamagitan na kasi may problema na. Pakialaman mo na. So, tamang mensahe ng ating dating Executive Secretary, si Atty. Rodriguez. Okay. Ulitin ko, kilos tayo para sa bayan. Ang mahal natin ang ating bayan. Pakinggan nyo yung statement ng ating dating Executive Secretary. Bangon, Pilipinas. Itigil na itong kalokohang itinutulak na People's Initiative because he knows, I know, personally, kaming dalawa, alam namin ito, hindi ito sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon ay paano ang ekonomiya post-pandemic, paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino, paano yung peace and order, paano yung handling sa drug issue. Kapareho ng panawagan ni Mayor Baste. Ako ilalagay ko sa ganito. Umaasa pa rin ako that darating yung panahon at sana ito'y sa lalong madaling panahon. The President will step in. Itigil na itong kalokohang itinutulak na People's Initiative because he knows, I know, personally, kaming dalawa, alam namin ito, hindi ito sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon ay paano ang ekonomiya post-pandemic, paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino, paano yung peace and order, paano yung handling sa drug issue. Pero wala, it's all about economy. It's all about the independent foreign policy na kanyang sinusulong ng kampanya pa lamang. But we never spoke about charter change. Of course, we are open to talking about it, baka yung economic provision. Pero hindi dapat galawin. At alam niya ito, nalalaman niya ito, alam ko ito personal dahil nag-uusap kami nung araw, na hindi dapat pakialaman yung political provisions of the Constitution. And I hope soon, but it has to be very, very soon, the President should step in and ask all those who are pushing for a fake, deceptive, tyrannical, despotic, and graft-ridden push for charter change na itigil na itong peke at huwad na People's Initiative. Nasa studio po si Jade and si Admar. Partners? Attorney Vic. Hi Jade, Admar, good afternoon. Yes, si Admar po ito. Magandang hapon. Ano po ba ang masasabi ninyo? Under control pa po ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating government? Or tingin ninyo may iba nang nagdidikta ba dito? Kasi nabanggit nyo nga kanina na hindi ito kabilang sa inyong napag-usapan plano, no? Sa sandaling mamuno na after na manalo nga nitong last election. Kinakailangan niya, kagaya ng sinabi ko, Admar, President Marcos needs to step in and he needs to step up and assert his leadership as our president. Because whether we like it or not, he is our president. And as leader of the country, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, normal naman na nagtatalo-talo yung isang pamilya, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, pinsan mo. Pero pag kinakailangan na mag-referee ng isang ama para magkaroon ng stability at kapayapaan sa isang pamilya, kinakailangan naman, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa at makialam na si Pangulong Marcos. At yun nga, patigilin na niya yung mga nagtutulak ng huwad na People's Initiative tungo sa charter change. Matagal na kayong magkakilala ng ating Pangulo. Tingin mo, kaya niya, sabi mo nga, mag-referee dito sa mga pangyayari na ito? Ako naniniwala pa sa ginusto kakayanin.
Basta't ginusto kakayanin. Alam mo naman pagkaayaw, maraming dahilan. Yes, partner Jade. Oo. Attorney, si Jade po ito. Kanina narinig namin itong pahayag ni Attorney Glenn Chong hinggil ka po dito kay FL, First Lady Lisa Marcos. Kayo ho ba'y naniniwala? Ano ho ba yung papel ni FL dito po sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha? I rather not respond to your question for now because I have no, as you have known me by now, Jade, hindi ako palasagot doon sa bagay na wala akong personal na nalalaman o kinalaman at hindi ako pumapatol doon sa with all due respect sa tanong na conjecture or hypothetical. I'd rather talk about what's happening, itong substansya nung galaw para amendahan ang ating saligang batas. Subalit kagaya nga nung nasabi ko kanina, hindi ito yung People's Initiative na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi yan yung Section 2 of Article 17 of our Constitution. Ito ay malinaw, lantaran at harapang paglalasapastangan sa ating saligang batas.